Hello, ayun, magandang umaga. Yan. Ayan, wala na yung alternator. Tinanggal ko yung alternator. Tapos tinanggal ko rin yung mga engine mount. Kasi hindi ko maigpitan yung alternator pag hindi ko tinanggal. Wala akong mga ibang gamit na para masungkit. Kaya yan, tinanggal ko. Ginakan ko lang sa ilalim para hindi bumagsak. Ayan. Tapos ito na yung nabili kong parts. So aftermarket lang siya. Kasi mahal eh. Bago na. Ito yung luma niya. Malakas na yung kalog. Kaya maingay. Tsaka ayaw na mag-charge. Ito yung bago. Okay. So, lagay ko na yung alternator. Ito nga pala, dalawa tornilyo na ito. Isang mahaba, isang maliit, isa sa ilalim. Kaya kailangan sure kayo maikabit yun. Itong isa, kailangan may maliit yung ratchet. Kung hindi, mahirap dahil magipit, masigit. Ito, nakakabit ko na yun sa ilalim na tornilyo. Yan, naikpitan ko na. Kailangan ko na ikabit yung mga kuryente.
Ah. Kalimutan ko ilagay yung takip. Huwag nyo kakalimutan yung takip. Yep. Yeah, this one, eh? Hi. Okay, man. Racket naman. Ito maliit sa ilalim. Madali lang naman magpalit. Ang problema lang, kailangan marami ka lang tatanggalin. Kasi sa gabal sa paghigpit at pagtanggal ng alternator. Pero after that, pag naano mo na, okay naman na. Madali na. Pitan lang. Kailangan na mag-lotion, nagda-dry. Kita ng mga viewers. Kailangan diyakan ko, tatanggalin ko yung ano eh, para may kabit ko yung, kakabit ko na muna yung ano, yung belt para hindi na ako mahirapan. Mahirap kasi magkabit ng belt pag naikabit na yung mga ano eh.
Ay, umabot ng jack. Kailangan dito pala. Ayan. Huwag nyo nga palang kalimutan picturean kung hindi kayo sure. Maganda yung pipicturean nyo para at least alam nyo kung saan yung ikot ng mga belt. Ayan, kaya ako pinipicturean ko dahil minsan hindi ako sure. Ayan, naiporma ko na yung tension bar na lang yung tension bearing na lang ang iluluwag ko para mapasok siya rito. Kasi meron naman siyang tension bearing, yun yung naghihigpit sa kanya, hindi kagaya ng mga ibang sasakyan na dito mo i-adjust sa alternator. Ito hindi na, may tension bearing siya. Ang disadvantage lang nito, pag yun nasira, mahal din yun. Bibili mo, hindi kagaya na sa alternator, adjust mo lang yun sa alternator, okay na, tornilyo lang yun. Ito hindi, meron siyang tension bearing. Pag yan nasira, siguro mga nasa 400 din yan pag binili, or 300 gano'n. Kaya naiporma ko na kung paano yung ikot ng mga belt. Aanuin ko na yung tension bearing. Didiin lang yung tension bar. Isip dito eh. Nakatamig din sa
mas madali pala pagka doon sa walang ipin. Pero pag doon sa may ipin, mahirap. Kaya pala maluwag. Tanggal dun sa kabila sa may yun naman ang medyo papahirap dyan. Pero once na maiporma naman siya, yan. Yun na. Nalagay na. Tapos kakabit ko na yung mga bracket dito, yung sa engine mount. Okay na, ready to go na, ready. Huwag niyong kakalimutan yung mga kuryente sa nakakabit. Tapos checkin nyo rin yung ipin kung nakatama dun sa ano para hindi siya masira. Kung hindi, yari. Ay, meron akong mali na ginawa. Itinabit ko na agad yung gulong. Hindi ko pa naano yung engine mount. Kasi meron siyang tornilyo rito sa ilalim. Hindi mo hindi ihigpitan mo siya dito sa ilalim. Okay lang, tatanggalin ko na ulit yung gulong. Ganyan lang itong bracket nito. Ito isa. Ito engine mount. Medyo itutok nyo lang. Minsan kasi pagka kasi nakagalaw hindi siya naka-align, kaya kailangan mo itutulak tong engine mount para sumakto yung butas. Kundi baka maraspa yung thread o masira. Pagka nailagay nyo na lahat, naiporma na, tsaka nyo palang higpitan para sure kayo.
Tapos yan, higpitan nyo lang. As ginawa ko, inangat ko lang yung jack sa ilalim kasi nakatukod tong makina para maiangat siya. Para hindi ka na mahirapan tulak. Kailangan lagi yung jackan yung ano sa engine. For sure lang. Ito yung sinasabi ko kanina, nakalimutan ko, sa ilalim yun. Kailangan tanggal yung gulong. Kaya tatanggalin ko ulit yung gulong para makikabit ko to. Pero lagi nyo munang kakamayin yung mga tornilyo para hindi ma-lost thread bago nyo ano. Tapos ito isa nito, kailangan deep socket kasi nakausli yung kanyang tornilyo. Pagka ganito ginamit mo, malo-lost thread kasi konti lang yung nakakapit, kalahati lang ng tornilyo. Yes. Siguraduhin nyo malagpagpit. Ating mga ito naman yung bracket ng ano, coolant, reservoir. Yung sa coolant para sa reservoir. Dali, tutusin, madali lang naman siya magpalit. Ang problema lang yung ipit. Pero pagka tinanggal mo yung mga abala, sandali lang, hindi kagaya ng ibang mga ano na yung mga bracket Kung hindi sana sumasayad yung mga engine mount, kahit hindi mo na siya alisin, okay lang, ito lang ang gagalawin mo. Kaso pag nilalagay ko yung mga tools ko sumasayad to sa gilid, hindi ko talaga siya maalis. Obligado akong alisin yung ano.
Good. Ayan, nakabit ko na. Ito na yung bago niyang alternator. Nakabit ko na lahat, pati mga wiring. Kailangan, huwag nyo kakalimutan yung mga wire na nakakabit. Siguraduhin nyo yung nakakabit yun din. Magkakaroon niya ng fault dun sa ano. Isa na lang, yung nakalimutan ko pala kanina, yung mali, yun dun sa ilalim. Yun dito, yung tornilyo dito sa ilalim. Yun ang nakalimutan ko. Kakabit ko na, tanggalin ko ulit yung gulo. Nandun no, nandun sa ilalim na yun. Nandun yung tornilyo na ilalagay ko. Kaya tinanggal ko yung gulong kasi mahirap dukutin sa ibabaw eh. Okay, yan na yung last part. Pag naikabit ko yan, testing na, okay na.